Welcome to 11th Witch, Tagalog Horror Stories. Magandang gabi at maligayang pagdating sa 11th Witch, Tagalog Horror Stories. May mga liham na minsan di ko sigurado kung babasahin ko ba. May mga sikreto na dapat nakabaon na lang sa lupa. Pero minsan may isang tao na hindi kayang dalhin mag-isa ang bigat ng katotohanan. Ang kwentong ito ay mula sa isang liham na ipinadala sa amin. Galing sa isang matandang babae mula sa isang malayong probinsya sa Leyte. Ang sabi niya, bago sana siya mamatay, gusto niyang may makaalam ng katotohanan. Ito ang kanyang kwento ng kababalaghan. Sa ilalim ng pulang buwan. Magandang gabi po, Miss Eleven. Pwede niyo na lang po akong tawaging Lola Sonia. Hindi na po ako bata. 58 taong gulang na ako. 22 taon po akong naging yaya ng pamilyang Villarreal dito sa isang malayong bayan sa Leyte. Isa po sila sa pinakamayaman at pinakakakilalang pamilya rito. May hasyenda, may mga negosyo, at halos lahat ng tao rito may utang na loob sa kanila. Meron silang 3 anak. 2 sa kanila ay babae. At ang bunso naman nila ay si Danilo. Nitong lumipas na mga araw, nalaman ko na pupula muli ang buwan. Kaya naalala ko ang isang sekretong napakatagal ko nang tinatago. Uumpisahan ko ang kwento ko sa alaga kong si Danilo. Simulat sa pool, iba na si Danilo. Tahimik siya. Hindi din siya mahilig makipaglaro sa ibang mga bata. Mas gusto niyang sa likod ng hasyenda, maglagi at maggala ng mag-isa sa gubat. Mas malapit pa nga siya sa mga alagang hayop kesa sa mga tao sa hasyenda. Noong 13 years old siya, isang aso ang nagwala sa compound. Nangangagat ito. Ang sabi nila ay rabies daw kaya parang nababaliw yung aso. Lahat ng mga tauhan namin ay takot na takot at hindi man lang makalapit sa aso para hulihin ito. Pero si Danilo, hindi namin siya nakitaan ng takot. Nilapitan niya ang aso na parang wala man lang siyang katakot-takot o pangamba na baka makagat siya. Hindi ko sigurado kung bakit pero nang malapit na si Danilo sa asong nauulol, tumigil ito na parang napapasunod ni Danilo sa pamamagitan lang ng kanyang tingin. Nagulat kaming lahat, pero akala namin nagkataon lang yun. Pero habang tumatanda siya, mas dumarami yung mga kakaibang kayang gawin ng batang ito. Kakaiba rin ang lakas niya. Dito sa compound may mga kailangang buhatin na mabibigat na bagay na minsan 3 tao ang kailangan. Pero si Danilo, nabubuhat niyang mag-isa yun. Kapag bagyo dito sa amin, napakalakas ng hangin at napakadami ng tubig na bumabagsak. May mga lumilipad na bagay. Pero mas pipiliin niyang lumabas at tumayo sa gitna ng ulanan dahil daw masaya yun. Mas lalo siyang natutuwa kapag nag-brown out kasi daw mas gusto niya sa dilim. Isa pang sinabi niya sa akin noon, kapag bilog daw ang buwan,
Di daw siya mapakali. Ayaw niya daw matulog. Gusto niya daw lumabas at tumakbo ng tumakbo sa gubat. Madalas ko siyang makita sa bintana ng kwarto niya. Nakatitig sa langit. Para bang may hinihintay. Makalipas ang ilang taon, ako na ang naatasang mag-alaga kay Danilo. Ako lang kasi lagi ang nakakapagpasunod sa kanya. Kadalasan, ako lang ang gusto niyang kasama. Kung bakit, hindi ko sigurado. Noong 15th birthday ni Danilo, may malaking selebrasyon sa hasyenda. Yun ang unang birthday ni Danilo na nakita kong talagang masayang masaya siya. Isang linggo pagkatapos ng birthday party niya, dun na nagbago ang lahat. May naging usap-usapan ng mga tao sa baryo namin tungkol sa mga nawawalang hayop. Nag-umpisa sa pusa ni Aling Elena, aso ni Gary, hanggang sa mismong mga kambing namin sa hasyenda. Sinubukan naming abangan kung mahuhuli namin ang nagnanakaw o pumapatay ng mga hayop. Pero wala kaming nahuli o nakita man lang. Walang bakas ng tao. Pero may malalalim na kalmot sa lupa at parang may hinihila papunta sa kakahuyan. Parang dinala sa looban ng gubat. Isang gabi, may narinig akong alulong. Alam ko naman po, Miss Eleven, ang tunog ng alulong ng aso. Pero hindi po yun tunog aso. Hindi rin siya simpleng hayop. Matagal kong inisip kung ano pa ba ang pwedeng umalulong malapit sa bahay namin. Ano kaya kako ang hayop na may alulong na ganon? Parang napakalakas at parang galit. Kinabukasan, nakita ko si Danilo sa kusina. May gasgas ang braso. Natural po ay mag-aalala ako. Tinanong ko siya kung ano bang nangyari at napakaaga may sugat siyang napakalaki. Yaya, nadapa lang ako, sabi niya. Pero ang sugat, parang napakalalim. Hindi lang siya simpleng gasgas. Bago pa ako makapagtanong ulit, bigla na itong tumayo at umakyat sa kwarto niya. Siya na lang daw ang maglilinis ng sugat. Ayaw daw niyang pumunta sa doktor. Agad ko po itong sinabi sa magulang ni Danilo. Nagulat ako nang parang hindi sila nag-alala man lang. Okay lang daw yon, sabi nila. Ganon daw talaga pag binata. Kung ano-ano ang ginagawa. Lumipas ang 2 taon. Marami pa pong nawawalang hayop sa bayan namin. At marami pa po siyang mga sugat na kahit kailan ay hindi pinatignan sa doktor. Ang nakakapagtaka ay napakabilis gumaling ng mga sugat niya at peklat na lang ang naiiwang bakas. Isang gabi, narinig ko ang usapan ng mga magulang niya. Nalalapit na ang 17 taon ni Danilo. Kailangan, handa na siya. Hindi ko alam kung ano ba ang ibig nilang sabihin. Anong meron sa ika-17th birthday ni Danilo? Kinabukasan, kinausap ako ng nanay niya. Sinabihan niya ako na kung ano man ang maririnig o makikita ko, ay huwag kong pakikialaman. Wala din daw akong pagsasabihan. Gulong-gulo ako kung ano ba ang sinasabi niya. Pero sumagot na lang ako ng opo. Wala din naman akong karapatang humindi.
Lahat ng masasaksihan mo ay parte na ng pamilya na ito noong paman. Huwag kang makikialam. Dugtong ng senyora. Doon ko naalala ang lumang kwento sa baryo. May angkan daw sa Leyte na may sumpa. Tuwing blood moon, may isang lalaki sa pamilya ang nagiging taong lobo. Hindi basta-bastang hayop, kundi tagapagbantay, tagapangalaga ng lupa, tagapagtanggol ng kanilang yaman. Habang papalapit ang full moon, nagbabago si Danilo. Mas nagiging iritable. Ayaw din kumain ng mga lutong ulam ng mga kusinero. Lalo na't mas sensitive sa amoy. Isang gabi, naamoy niya raw ang dugo ko kahit maliit lang ang sugat sa daliri ko. Tumayo siya bigla. Nanlaki ang mata. Sabay ngumiti. Yaya, ang bango. Doon ako unang kinilabutan ng todo. Dumating ang gabi ng pulang buwan. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Napakalaki ng buwan. Parang napakalapit sa lupa. Pulang-pula na parang may sugat ang langit. Pinababa ako sa basement ng hasyenda kasama ng ibang mga tauhan. Pero hindi ako sumunod. Nagtago ako sa may hagdan. Naririnig ko ang paghinga ni Danilo. Mabigat, hirap, sumisigaw siya. Sumisigaw siya dahil sa sobrang sakit. Tapos, may tunog ng buto na nababali. May ungol na napaka-imposibleng lumabas sa bigbig ng normal na tao. May alulong na sa mga hayop ko lang naririnig. Hindi ko napigilang sumilip at nakita ko siya. Hindi na siya batang inalagaan ko. Mas matangkad, mas malapad ang balikat. Balot ng maitim na balahibo. Mahahaba ang kuko at dilaw ang mga mata. Pero Miss Eleven, ang mas nakakatakot, hindi po siya mukhang nawawala sa sarili. Nakatingin siya diretso sa akin. Yaya, huwag kang matakot. Malinaw. Boses ni Danilo. Tumulo ang luha ko. Habang halos malaglag pang pangako sa gulat at takot sa nakikita ko ng mga panahon na yon. Hindi siya umatake. Tumakbo siya palabas ng hasyenda. Maya-maya, may mga putok ng baril sa malayo. May mga lalaking sumisigaw. Mga magnanakaw pala. Matagal na raw nilang binabantayan ng pamilya. Naamoy daw ni Danilo ang mga taong ito at nagkataon na sa gabing iyon sila umatake para magnakaw sa hasyenda. Kinabukasan, may 3 bangkay sa may bukid. Punit ang mga leeg, walang nakaligtas. At si Danilo, nasa kama. Wala siyang suot na damit. May sugat pero buhay. Hindi ako sigurado kung lalapitan ko ba siya. Hindi ako sigurado kung ito pa ba ang batang inalagaan ko ng ilang taon. Tahimik lang siya. Parang napaka-normal sa kanyang nangyari kagabi. Parang walang nangyari. Akala ko doon na nagtatapos ang lahat. Akala ko tagapagbantay lang talaga siya. Pero mali ako. Dahil may isa pang bagay na hindi ko naikwento. Bago mag-March 3, may kontratang pinirmahan ng ama niya.
Isang malaking mining company ang gustong bumili ng bahagi ng lupa. Ayaw pumayag ng mga magsasaka. Nagkaroon ng protesta. May mga lider na matitigas ang ulo. At noong gabing naging taong lobo si Danilo, hindi lang 3 magnanakaw ang namatay. May 4 pang bangkay na nakita sa gilid ng gubat. Yung mga lider ng protesta. Walang naging balita sa radyo o sa newspaper. Walang investigasyon. Tahimik ang lahat. Ang barangay at pati ang mga pulis. Doon ko naintindihan. Hindi sumpa ang pagiging taong lobo sa pamilyang ito. Hindi rin ito simpleng tagapangalaga. Isa siyang sandata. Sandata ng pamilya. Tuwing may hahadlang, tuwing may kokontra, tuwing may gustong sumira sa pangalan nila, hinahayaan nila ang bagong taong lobo ang gumawa ng paraan. At ako, matagal ko nang alam. Pero hindi ako makaalis. Dahil may anak akong may sakit at sila ang nagbabayad ng ospital. Hanggang ngayon, buhay pa si Danilo. Matanda at may sakit ako, Miss Eleven. Hindi ko alam kung maririnig ko pa ang pag-narrate mo nitong kwento ko o pwede mo na ring tawaging kumpisal. Sa tuwing dumarating ang blood moon o ang pagdurugo ng buwan, nag-aalay sila ng bagong magiging taong lobo. Hindi ko na sila kayang pigilan. Ang apo ko ang susunod sa linya ng pamilyang lobo. Dahil anak ko ang napangasawa ni Danilo. Ang apo ko ang alay sa ilalim ng pulang buwan ngayong Marso 3. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Miss Eleven. Kung mabasa mo man ito. Lady Guard. Magandang gabi po sa mga listeners ng 11th Witch at sa inyo po, Miss Eleven. Pwede nyo na lang po akong tawaging Rosalie. 25 anyos, Lady Guard ako sa isang mall dito sa Quezon City. Night shift po ang duty ko from 10 p.m. hanggang 6 a.m. Lumaki ako sa Capiz. Oo, yung probinsyang laging naiuugnay sa mga aswang at kung ano-ano pang kwento. Pumunta ako dito sa Maynila para makipagsapalaran. Mahirap kasing maghanap ng maayos na trabaho sa probinsya para sa babaeng katulad ko. Kasi kadalasan, pag-aasawa at pagkakaroon ng pamilya ang madalas na inaasahan sa amin. Nagpapasalamat ako sa mga magulang ko kasi kahit papano pinatapos nila ako ng high school. At salamat naman sa Diyos, natanggap po akong Lady Guard sa isang mall dito sa Quezon City. Isang gabi, habang naka-duty ako sa mall, mag-uumpisa ang panibagong yugto ng buhay ko. Bandang 1:30 ng madaling araw, nasa rooftop ako ng mall. Routine check lang. Iniikot ko ang mga palapag para lang makasigurado na walang mga tao ang naiwan sa loob bago magsara ang mga stores. O kaya naman ay may mga naiwang nakasaksak o umaandar na appliances. Napatigil ako saglit habang nasa rooftop para tignan ang view ng Maynila. Tahimik ang buong syudad. Hindi masyadong maingay ang EDSA sa oras na yon. Napatingin ako sa langit. Napansin ko ang kakaibang laki ng buwan ng gabing yon. Unang beses ko lang nakita ang ganong kalaking buwan. Tapos nagtataka pa ako dahil ang pula nito parang nagdurugo.
Hindi siya normal na bilog lang. Parang may manipis na usok sa paligid. Parang buhay at nang-aakit. Hindi ko alam kung bakit hindi ko maialis ang tingin ko sa langit. Parang may humihila sa akin na subukang lapitan ng buwan. Kahit alam ko namang imposible yon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Nanlamig ang mga kamay ko. Tapos may pumasok na isang pakiramdam na hindi ko mapaliwanag. Halong excitement at pagtataka. Pakiramdam ko ay bumagal ang lahat sa paligid. Parang bumilis ako at lumakas. Pagkababa ko ng rooftop, iba na ang pakiramdam ko. Mas malinaw na ang paningin ko kahit sa dilim. Doon ko rin napansin na naka-off pala ang flashlight na hawak ko. Pero bakit nakikita ko ang hagdan kahit wala akong gamit na ilaw? Mas rinig ko ang bawat yabag sa hallway. Pati nga yata mga ingay na ginagawa ng mga daga naririnig ko. Naamoy ko ang disinfectants, pagkain, pati yata pawis ng mga tao sa ground floor. Nung una, akala ko nananaginip lang ako. Pero na-realize ko na hindi naman ako natutulog. Gising akong naglalakad pababa ng basement. Hanggang sa may narinig akong kakaibang kaluskos sa basement parking. Bandang 2:40 a.m., habang iniikot ko naman ang basement, may napansin akong van. 3 lalaki ang nasa loob. Unang beses ko palang silang nakita ng gabing yon. Sigurado ako na hindi sila registered tenants or employee ng mall. Lumapit ako para magtanong. Kinatok ko ang bintana ng van. Pero napatigil lang sila nang makita ako at hindi sila sumagot. Hanggang isa sa kanilang bumaba at tinulak ako. Doon nagsimula ang gulo. Habang nakikipagbuno ako, napatingin ako saglit sa bukas na bahagi ng parking. Kita pa rin ang buwan mula doon. Pula pa rin. At sa mismong sandaling iyon, parang may sumabog sa loob ko. Hindi galit, pero nawala ang takot ko. Parang instinct na matagal nang natutulog. Yung lalaki na hahampas sana sa akin, nakita ko agad ang galaw niya bago pa niya gawin. Nasalo ko. Nadisarmahan ko siya. Pero hindi lang yun. Lahat sila ay parang naka-slow motion na ang galaw. Narinig ko yung isang lalaki sumigaw. "Pre, bakit ganun ang mata niya?" Hindi ko sigurado kung ako ba ang sinasabing niyang may ibang mata. Bigla silang napaatras ng sabay-sabay. Tumayo ako mula sa sahig. Ang bilis ko gumalaw. Mas malakas tapos walang katakot-takot sa dibdib. Yung kuko ko parang mas matalas. Hindi ako nag-transform na may balahibo o pangil. Pero alam kong hindi na ako normal. May ilang segundo na hindi ko maalala. Para ba akong nag-blackout? Pagbalik ng ulirat ko, nasa sahig silang 3. Takot na takot. Yung isa umiiyak. Kinuha ko ang pagkakataon na yon para itali ang mga kamay nila. At iradyo sa mga kasama kong gwardya na may mga lalaking nasa basement at mukhang may mga plano na pasukin ang mall. Pagdating ng mga kasamahan ko sa basement, nakita nila ang 3 lalaki na medyo duguan. Nakatali at mukhang takot na takot. Nakita ko sa mga mukha nila ang pagtataka at pagkabigla. Pagkatapos ng insidente, tinignan namin ang CCTV. May part na malinaw,
May part din na parang nagiglitch. Sa isang frame, parang na-distort yung itsura ko. Hindi malinaw ang muka. Parang hindi tao ang silhouette. Ako man, Miss Eleven, ay takang-taka. Hindi ko rin naman maalala ang lahat ng nangyari sa basement kaya kahit ako mismo ay gulong-gulo. Hindi rin maipaliwanag ng IT. Lalo naman ako. Kinabukasan, tumawag ang lola ko. Hindi po siya natawag sa akin ng walang dahilan. Kadalasan ay ang mga pinsan ko ang nangangamusta sa akin. Kaya medyo nagulat ako nang marinig ko ang boses ng lola sa cellphone. Hindi po ako agad na nagkwento sa kanya. Pero ang unang sabi niya, "Nakita mo ang pulang buwan, ano?" Nagulat ako at medyo nalito kung bakit yon ang naging bungad niya sa akin. Tinanong niya ako kung ano ang nangyari sa akin kagabi. At mas lalo pa po akong nagtaka. Kasi bakit parang alam ng lola na may nangyari sa akin kagabi at ito ay kakaiba. Ikinwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari sa basement. At doon po, Miss Eleven, nagkwento ang lola ko tungkol sa pamilya namin. Sabi niya, sa lahi raw namin ay may tinatawag na mandurugo. Tipo ng aswang na sumisip-sip ng dugo isang beses sa loob ng isang taon. Para hindi sila manghina at tuluyang mabuhay ng matagal sa lupa. Kapag may dugo raw na may halo ng sinaunang lahi, nagigising lang daw ito sa aming dugo kapag nagkataon na nasaksihan nito ang blood moon sa tamang edad. Nagsimula daw ito bilang sumpa, pero sa pagtagal, naging proteksyon na daw ito sa aming pamilya. Simula noon, mas naging sensitive ako. Nararamdaman ko kung may mga taong may masamang balak. Isang gabi may lalaki na paikot-ikot sa women's restroom area. Bago pa siya may gawin, nandun na ako. Nahuli ko siya. Wanted pala sa ibang city. Hindi ko alam paano ko naramdaman pero basta alam ko lang. Pagkalipas ng ilang buwan, may bagong guard na lalaki na na-assign sa mall na pinagtatrabahuhan ko. Nag-umpisa siya noong March 3, ngayong taon. Tahimik lang naman siya. Unang beses ata na nag-usap kami is habang nagro-roving kami. Sabi niya, "First blood moon mo." Natigilan ako. Hindi ko siya sinagot. Ngumiti lang siya. Sabi niya, "Sa una lang yan masakit. Masasanay ka rin." Doon ko po naintindihan, Miss Eleven. Hindi ako nag-iisa. Akala ko na pili lang ako para maging tagapagtanggol. Pero mali pala. Dahil ayon sa lola ko, hindi lahat na nakakakita ng blood moon ay nagigising at nagiging magdurugo. Yung may kailangan lang. Yung nasa lugar na may paparating na panganib. Nalaman ko kalaunan. Target pala ng sindikato ang mall na pinapasukan ko. Human trafficking. Matagal na silang nagmamasid. Sa ngayon, Miss Eleven, ay dito pa din ako nagtatrabaho. Baka minsan na rin tayong nagkita habang papasok ka sa mall. O baka isa sa mga listeners mo. Salamat po at more power sa 11th Witch. Sana po ay magustuhan niyo ang kwento ko. Demonyo ka. Magandang gabi po sa inyo. Pwede niyo na lang po akong tawaging Albert.
Sigurado akong madami sa mga listeners mo, Miss Eleven, ang naniniwala sa mga demonyo. Kaya po naisip ko na mag-share ng sarili kong karanasan. Sana po ay mabasa ninyo itong kwento ko. Nakatira ako ngayon dito sa isang maliit na barangay sa Aklan. Tahimik naman po dito. Maraming mga puno, malamig ang hangin paggabi. Pero may parte ng gubat dito na kahit ang mga matatanda, iniiwasan. May lumang simbahan kasi rito. Hindi na ginagamit. Sira na ang bubong, wala nang pari, wala na ring misa. Pero may mga taong bumabalik doon gabi-gabi. At kasama na po ako ron. Hindi naman ako masamang tao noon. May pamilya ako, may asawa, at isang anak na babae. Pero noong mga panahong iyon, gipit na gipit kami. Nalugi ang maliit kong negosyo. May mga utang na kailangang bayaran. At para bang sinubok talaga kami ng pagkakataon dahil nagkasakit pa ang anak ko. Doon ako nilapitan ni Rico. Sabi niya may grupo raw sila. Hindi naman daw religion, pero mas malalim pa daw doon. Sabi niya, may paraan para magbago ang kapalaran ko at ng aking pamilya. Kailangan lang daw sumunod sa mga utos. Nung una, simpleng pagtitipon lang. Sa bahay ng isa sa amin. May kandila, may bilog sa sahig na gawa sa asin. Yung mga medyo matagal na doon, nagdadasal sila. Pero di ko maintindihan yung mga salita na ginagamit nila. Hanggang sa dinala nila ako sa lumang simbahan sa gitna ng gubat. Nung una kong makita yun, nanlamig agad ako. Binalot agad ako ng takot. Wasak ang altar. May mga itim na marka sa pader. May amoy na parang sunog na kahoy at bulok na lupa. Doon ko nalaman ang totoo. Hindi kami basta grupo. Isa kaming kulto. Gusto ko na agad umalis sa mismong oras na yon pero alam ko na hindi magiging ganon kadali. Sumasamba kami sa isang nilalang na hindi dapat binabanggit ang pangalan. Wala na po akong magawa ng mga panahon na yon. Pinikit ko na lang ang mga mata ko at sumunod. Sa unang blood moon na sinalihan ko, doon ako nakaramdam na hindi na lang talaga ito isang trip. Totohanan at seryoso talaga sila sa kanilang ginagawa at pinaniniwalaan. Pulang-pula ang buwan, parang may dugo sa langit. May dinala silang kambing at inialay sa ibabaw ng sirang altar ng simbahan. Pero sabi ni Rico, hindi sapat ang hayop. Kailangan daw ng mas malinis at mas inosente. Kinakabahan ako noon. Isang araw, may naging balita sa radyo. May nawawalang babaeng foreigner na nagbakasyon dito sa Aklan. Solo traveler. Huling nakita malapit sa bundok. Hindi ko inisip na konektado yon sa amin. Hanggang sa isang gabi, pagdating ko sa simbahan, nandun siya. Nakagapos ang isang maputing babae na halatang hindi Pilipino. May benda ang bibig. Umiiyak at nagmamakaawa ang mga mata niya. Hindi ko alam kung paano nila siya nakuha.
Ayoko na ring malaman. Sabi ni Rico, ito na raw ang hinihintay namin. Ito na ang magiging tulay. Sumigaw ang babae sa ibang wika. Hindi ko maintindihan, pero malinaw ang takot sa mga mata niya. Nung gabing yon, hindi ako makatulog at kinabukasan na balita. May natagpo ang bangkay ng isang foreigner sa gubat. May mga sugat, may mga kakaibang marka sa katawan. Alam ko na kaagad na siya yung foreigner kagabi. Kahit di ko na mamukhaan ng babae sa mga larawan, alam ko na siya yun. Lumipas ang ilang buwan. Akala ko tapos na. Pero sabi ng grupo may isa pang blood moon. Mas malakas daw. Bumalik kami sa simbahan. Mas marami na kami noon at mas desperado at lalong mas naniniwala. Habang nasa gitna kami ng bilog, biglang lumakas ang hangin kahit sarado naman ang paligid. Namatay ang mga kandila isa-isa. May narinig akong ungol, hindi galing sa tao. Mula sa altar, may anino na parang kumikilos. Hindi maliwanag pero makikita mo ang hugis. May sungay, may mahabang braso. May mga mata na parang apoy. Hindi ko masabi kung totoo o guni-guni pero lahat kami napaluhod. At doon po nagsimula ang sumpa Miss 11. Pag-uwi ko, tahimik ang bahay. Pero ang anak ko na dating mahina at sakitin, biglang gumaling. Parang himala. Natuwa ako syempre Miss 11. Hanggang sa nagsimula siyang magsalita mag-isa sa kwarto niya. May kausap daw siya, isang uncle na pula ang mata. Nung una hindi ko siya sineseryoso. Hanggang sa isang gabi, nagising ako sa amoy ng kandila. Paglabas ko sa sala, may bilog ng asin sa sahig. Sa gitna, ang anak ko. Nakatayo at nakangiti. Dad, bumalik na siya, sabi niya. Nanlamig ang dugo ko. Hinila ko ang anak ko. Hindi ko maintindihan kung paano ko siya maitatago noon Miss 11. Pakiramdam ko ay wala akong pwedeng gawin para maprotektahan ang nag-iisa kong anak. Mga ilang gabi ang nakalipas pagkatapos nun. Ang asawa ko naman. Biglang nagkaroon ng bangungot gabi-gabi. May anino daw sa paanan ng kama. Dahil sa mga mayat-mayang sigawan at katatakutan sa bahay namin, ang mga kapitbahay ko umiwas na. May nagsabing may nakikita daw silang lalaking maitim na nakatayo sa bubong namin tuwing hating gabi. Isang gabi, biglang nawala ang anak ko. Hinanap namin siya. Hanggang sa may nakita akong bakas ng paa papunta sa gubat. Papunta sa lumang simbahan. Nandun siya sa loob. Nakatayo sa harap ng altar. Hindi siya umiiyak. Hindi din naman siya mukhang takot. Dad, siya nagpapagaling sa akin, sabi niya. Sa likod niya, may anino na onti-onting nagkakaroon ng hugis. Tapos narinig ko ang boses ni Rico sa likod ko. Hindi mo pwedeng bawiin ang inalay mo. Lumingon ako. Nakita kong kompleto silang lahat. Ngumingiti sila sa akin. Pamilya mo ang kapalit.
Doon ko na-realize, nung unang blood moon may hiniling ako. Sa isip ko lang, sana gumaling ang anak ko. Hindi ko alam na yung pala ang kontrata. Na parang tuluyang makalabas ang sinasamba nilang demonyo, ay kinailangang maialay ko ang inosente kong anak. Last year po ito nangyari sa Aklan, Miss 11. At ngayong blood moon, magbabantay ako ulit sa lumang simbahan. Baka po sakaling makita ko ang anak ko at makumbinsi na bumalik siya sa amin. Maraming salamat sa pagbasa ng sulat kong ito, Miss 11. Sana po ay marinig ko ang pag-narrate nito sa channel nyo. Thank you for watching, Mambabarang and friends. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more scary stories.